Ang kwento ng alimasag at ang kanyang ina mula sa pahina ni Bathala. Makinig at mamangha. Sa ilalim ng dagat, sa hardin ng makukulay na korales, nakatira ang mag-inang alimasag. Mahilig maglaro sa buhanginan ng batang si Crabino. Isang araw, tinawag siya ng kanyang ina. "Crabino, anak ko," sabi ni Inay Alimasag, na bahagyang nakakunot ang noo. "Pansin ko lang, bakit ba palagi kang patagilid kung maglakad? Hindi ba't mas maganda kung diretso?" Huminto sa paglalaro si Crabino at tumingala sa kanyang ina. "Diretso po," tanong niya, na ikiniling ang hindi kanyang ulo. "Ko po alam kung paano, Inay." "Nako, napakadali lang yan," buong pagmamalaking sabi ni Inay Alimasag. "Hayaan mo, ipapakita ko sa iyo. Panoorin mo akong mabuti." Umupo si Crabino sa buhangin at pinanood ang ina. Maingat na itinaas ni Inay Alimasag ang isang paa at buong lakas na sinubukang ihakbang ito ng diretso. Ngunit plak! Sa halip na pasulong, patagilid pa rin ang bagsak ng kanyang paa. Muntik na siyang matumba. "Ay," sabi niya, "sandali, uulitin ko." Sinubukan niya ulit at ulit pa. Ngunit sa bawat pagsubok, ang kanyang mga paa ay kusa pa ring gumigewang patagilid. Sa huli, napagod siya at napaupo sa buhangin. Lumapit si Crabino sa kanya. "Inay," sabi niya nang may ngiti, "patagilid din po pala ang lakad ninyo, katulad ko." Tumingin si Inay Alimasag sa kanyang mga paa, tapos ay sa anak niya. Mahina siyang natawa. Naunawaan niyang hindi mo maaaring hilingin sa iba ang isang bagay na ikaw mismo'y hindi kayang gawin. "Oo nga, anak," sabi niya sabay kindat kay Crabino. "Pareho pala tayo at ayos lang yon. Halika, sabay tayong umuwi ng patagilid." Nagtawanan sila habang masayang gumegewang-gewang pauwi. Maraming salamat sa pakikinig. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe. Hanggang sa susunod na alamat.